Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Emily na napalabas noong 2015. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula sa isang batang babae na nagngangalang Ana. Walang pakialam na naglalakad sa kalsada. Maya-maya ay may humantong sasakyan sa tabi niya at isang babae ang nagtanong ng direksyon papunta sa post office. Ngunit pagkatapos isang di kilalang lalaki ang pilit na pinapapasok siya sa kanyang kotse. Sumusunod dito pinakita ang isang bata na nakasakay sa kanyang bisikleta sa parehong kalye. Pagkatapos ay narating niya ang paborito niyang treehouse at itinago doon ang kanyang backpack. Ilang metro lang ang layo ay ang mga residente ng Thompsons. Ang nakatatandang anak na lalaki, si Jacob, ay abala sa paglalaro at hindi man lang siya tumugon kapag tinawag siya ng kanyang ina at binanggit niya na malapit nang umuwi si tatay kasama ang isang bagong yaya. Samantala, pinuntahan ni tatay ang inaakalang yaya, si Ana, mula sa kanyang lugar habang ang babae ay naghihintay sa labas sa lamig. Pagkatapos ng mga pagpapakilala, ibinunyag ni tatay na ika-13 anibersaryo niya ngayon, kaya siya at ang kanyang asawa ay pupunta para sa hapunan. Pagkatapos ay pinag-uusapan niya ang tungkol sa mga anak ng kanyang kapitbahay, na dati nang inalaga ni Ana. Nagtanong siya tungkol sa kanilang mga pangalan, ngunit kakaibang hindi naaalala ni Ana, kaya binigyan niya sila ng ilang mga palayaw at tinawanan ito. Dito natin malalaman na ang karaniwang babysitter ng Thompson ay isang babae na nagngangalang Maggie, ngunit dahil abala siya, iminungkahi niya ang kanyang kaibigan na si Ana sa kanila. Pinag-uusapan ni Itay ang tungkol sa kanyang mga anak, at binanggit na mayroon siyang 3 anak, 4 na taong gulang na si Christopher, 9 na taong gulang na si Sally, at 11 taong gulang na si Jacob. Bumalik sa tirahan ng Thompson. Ang mga lalaki ay tila mapaglarong nag-aaway, at kapag sila ay masyadong maingay, sinaway ni nanay si Jacob at kinuha ang kanyang Game Boy. Ang galit na si Jacob ay pumunta sa kanyang silid, kung saan ang kanyang matalik na kaibigan, si Hawa, ay sinusubukang makipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng isang walkie-talkie. Si Hawa ay ang parehong bata mula sa simula ng pelikula. Ibinunyag ni Hawa na may inilihim siyang magandang bagay sa kanyang treehouse, at plano ng dalawa na magkita pagkatapos ng oras ng pagtulog at magsaya. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay dumating na sa bahay sina tatay at Ana. Nakipagkita ang bagong babysitter sa mga nakababatang bata at nakagawa kaagad ng magandang impresyon, ngunit iginiit ng masungit na si Jacob na hindi niya kailangan ang tulong nito. Samantala, sinabi ni nanay kay Ana kung saan inilalagay ang mga merienda, oras ng pagtulog ng mga bata, at iba pang kinakailangang detalye. Sinabihan lang ni Itay si Ana na huwag papasukin ang mga bata sa garahe, at nang tanungin kung bakit, isiniwalat niya na ang kanyang paboritong sasakyang Corvette ay nakaparada doon. Di nagtagal, nagpaalam ang mga magulang sa kanilang mga anak at umalis para sa kanilang dinner date. Pagsakay nila sa kanilang sasakyan, nakakatakot na pinagmamasdan sila ni Ana mula sa bintana. Ngayong wala na ang mga matatanda, siya na ang namamahala sa mga bata. Tinipon niya ang mga bata, at inanunsyo na maglalaro sila ng dress-up. Habang natutuwa sina Christopher at Sally sa narinig, pasimpleng pumunta si Jacob sa kanyang silid. Pagkatapos ay sinabi ni Ana sa maliliit na bata na maaari silang magpanggap na kahit anong gusto nila, ito man ay tao o hayop. Sinabi niya na ang pagpapanggap ay isang superpower na mayroon silang lahat sa loob nila. At ang mga bata ay nabigla sa pananalitang ito. Maya-maya, umakyat si Ana at sinubukang simulan ang pakikipag-usap kay Jacob. Nang makita siyang nakapula ng comics, tinanong niya kung nabasa na ba niya si Death Vice, at sumagot si Jacob na hindi pa niya nababasa dahil sinasabi ng kanyang mga magulang na ito ay masyadong marahas. Nakakagulat na sinabi ni Ana na nababasa niya ito ngayon dahil wala ang kanyang mga magulang, at ibinalik din niya ang kanyang Game Boy na nagpapasaya sa kanya. Ang eksena ay lumipat sa mga magulang, bagamat ito ang kanilang espesyal na araw, nababahala pa rin si nanay na iwan ang kanilang mga anak sa bagong yaya, kaya tiniyak sa kanya ng ama na si Ana ay isang mabuting tao. Dahil narinig niya ang magagandang bagay tungkol sa kanya mula sa mga kapitbahay. Sa bahay, ang mga bata ay nagsuot ng ilang magagandang kasuotan. Ipinagmamalaki ni Sally ang kanyang magandang kasuotan, ngunit mukhang hindi humanga si Ana, at tinutuyapan niya ang batang babae. Ngunit nang makita niyang nakasuot ng dinosaur si Christopher, pinuri niya ang kanyang pinili. Halatang mas gusto siya nito kaysa kay Sally. Maya-maya, dumating na rin si Jacob na parang motorcar racer. Pagkatapos ay nagtitipon ang mga bata para sa isang larawan, kung saan sinubukan ni Sally na mag-pose, ngunit walang pakundangan na hiniling sa kanya ni Ana na huminto sa pagngiti.
Sa ibang lugar, sa wakas ay nakarating na ang mga magulang sa restaurant, ngunit hindi nila alam na may nakabantay sa kanila mula sa labas. Sa bahay, inanunsyo ni Anna na maglalaro sila ng taguan ngayon. Gaya ng dati, sinasabi ni Jacob na ayaw niyang maglaro, ngunit kinukumbinsi siya nito na subukan ito. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na magbilang hanggang 100, habang ang iba sa kanila ay magtatago. Ngunit sa sandaling ipikit ni Jacob ang kanyang mga mata, si Anna ay nagsimulang magpakita ng kakaibang pag-uugali. Sa una, pinapatay niya ang Wi-Fi router, pagkatapos, tinanggal niya ang lahat ng mga tali sa sapatos ng bata. Pumasok pa nga siya sa garahe ng tatay, at tinitingnan ang lahat ng gamit, at pagkatapos ay sinira ang isang safe sa silid ng mga magulang. Maya-maya, nang umakyat si Jacob para hanapin ang lahat, tinawag siya nito sa banyo. Binanggit niya na siya ay may regla, at hiniling sa nalilitong batang lalaki na dalhan siya ng mga tampon. Sumunod naman ang batang lalaki. Pero halatang hindi siya komportable. Nakakagulat ang sumunod na ginawa ni Anna. Ginagamit niya ang tampon sa harap mismo ni Jacob, hindi pinapansin ang edad nito. Sa susunod na eksena, tinitipon niya ang mga bata para sa isang night meal, pero kahit sa pagkakataong ito, bastos siya kay Sally. Hinahayaan niya ang mga lalaki na magkaroon ng maraming cookies hanggat gusto nila, ngunit ang batang babae ay walang nakuha. Sa pagtingin sa kasuklam-suklam na ugali ni Jacob, pinarusahan siya ni Anna sa pamamagitan ng pag-utos sa kanya na kainin ang buong pakete ng cookies. Humingi siya ng gatas, ngunit tumanggi itong ibigay maliban kung tapos na siyang kumain ng cookies. Kasunod nito, pinahintulutan pa ni Anna ang mga bata na gumawa ng mga pintura sa dingding, habang siya ay pumupunta sa silid ng magulang, at nagsimulang subukan ang ilang alahas ng ina. Pagbaba niya, iginuhit na ni Jacob ang kanyang pangalan sa dingding para mapansin niya, ngunit ang pagpipinta lamang ni Christopher ang pinupuri niya, kahit na ang ibang mga bata ay gumawa ng napakahusay na likhang sining. Pagkatapos ay hiniling ni Jacob kay Anna na tulungan siyang pakainin ang kanyang alagang sawa, at binanggit na silang dalawa lang ang dapat pumunta dahil mapanganib ito para sa maliliit na bata. Gayunpaman, si Anna, na isang masamang asong babae, ay hindi pinapansin ang kanyang payo at nagpasya na dalhin ang lahat ng mga bata doon. Makalipas ang ilang sandali, nagdala si Jacob ng isang patay na daga para pakainin ang sawa, ngunit naisip ni Anna na hindi ito sapat para sa isang malaking reptilya. Sa halip ay inilabas niya ang alagang hamster ni Sally, na natakot sa dalaga. Isang pakikibaka ang naganap sa pagitan ng dalawa, at ang kahon ng hamster ay nahulog sa lupa. Sa kasamaang palad, kinuha ito ng walang muwang na si Christopher, at ibinagsak ang hamster sa enclosure ng sawa. Natarante si Sally at nakiusap siya sa kanyang kapatid na paalisin ang kanyang hamster nang makita itong sinubukan ni Jacob na tulungan, ngunit pinigilan siya ni Anna at pinilit din niyang panoorin si Sally na kinakain ang kanyang alaga na naging dahilan ng pagpatak ng luha ni Sally. Sa puntong ito napagtanto ni Jacob na may mali sa babaeng ito sa restaurant. Ang mga magulang ay nagkakaroon ng isang kahangahangang oras, nagbibigay sila ng mga regalo sa isa't isa at pinag-uusapan ang kanilang mga plano sa hinaharap, habang ang hindi pinangalan ng lalaki ay pinagmamasdan pa rin sila mula sa labas. Pagbalik sa bahay, tinawag ni Anna ang mga bata sa sala, sinabing oras na ng pelikula. Si Sally, na hanggang ngayon ay nadurage pa rin sa pagkawala ng kanyang alagang hamster, ay ayaw sumama, ngunit kinumbinsi siya ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki na kalimutan ito. Bago magsimula ang pelikula, nagdahilan si Jacob at umakyat sa itaas. Napag-alaman na dumaan siya sa mga gamit ni Anna, at nakakita ng bala. Nakakagulat din niyang natuklasan na ang bagong yaya sa bahay ngayon ay hindi si Anna, ngunit isang taong nagngangalang Emily. Sa ibaba, ang masamang babae ay gumagawa ng isang bagay na hindi maisip. Sa halip na maglaro ng pelikulang pambata, naglalagay siya ng erotikong tape na ginawa ng mga magulang. Si Christopher, na napakabata para maintindihan, ay naaliw, ngunit tinakpan ni Sally ang kanyang mga mata sa pagkasuklam. Di nagtagal, dumating si Jacob sa pinangyarihan, at sa sandaling mapanood niya ang footage, pinatay niya ang telebisyon. Binasag niya ang remote control sa lupa, sinabing pribado ang video. Pagkatapos ay sinabi ni Emily na oras na para matulog, dinala niya si Christopher sa kanyang silid, at sinimulan siyang basahin ang isang kwento sa oras ng pagtulog. Gamit ang isang kakaibang drawing book, ikinuwento niya na minsan may isang mama bear na mahal ang kanyang cubby. Araw-araw pag-uwi niya galing sa trabaho, tuwang-tuwa siyang makita siya dahil pinakalimutan niya ang lahat ng problema niya. Pero isang araw, nagkamali si Mama Bear at namatay si Cubby. Nakikita rin natin ang mga flashback ng kanyang nakaraan na nagpapakita na siya ay nagsasalita tungkol sa kanyang sarili. Hindi sinasadyang nakatulog siya sa ibabaw ng sanggol na naging sanhi ng pagka-suffocate nito.
Sa labas, sina Jacob at Sally ay nakikinig din sa kwento. Binanggit ni Emily na nasira si Mama Bear pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang cubby. Nag-crack ang kanyang isip, at ito ay nang makilala niya si Skinny Hyena, na mas bitik ang isip kaysa kay Mama Bear. Nangako siyang bibigyan siya ng isa pang cubby, ngunit ang katawan ni Mama Bear ay hindi na kayang magpaanak pa, at hindi siya nakapagampo ng bagong anak dahil sa mga kinakailangan sa pagiging kwalipikado. Dahil dito, na-overwhelm sina Mama Bear at Skinny Hyena. Nagkaroon ng problema, at sa huli ay kinailangan pang umalis ng bayan. Pero ngayon, naghahanap na sila ng ibang cubby. Dito, nabunyag na ang lalaking nagbabantay sa mga magulang ay talagang asawa niya. Kara-rating lang ng 2 sa bansang ito, at naghahanap sila ng pagkidnap ng isang bata. Kitang-kita ang target, Christopher, at inagaw na nila ang totoong Ana sa simula ng pelikula. Habang papalapit ang oras ng pagtulog, pumasok ang mga bata sa kanilang mga PJ, ngunit nakita ni Sally ang safe box sa silid ng kanyang mga magulang na binuksan ni Emily. May baril sa loob na hinablot ni Jacob. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang kapatid na babae na ang babaeng nag-aalaga sa kanila ay talagang isang impostor. Sa kasamaang palad, narinig ito ni Emily at hinarap ang mga bata, kaya tinutok ni Jacob ang baril sa kanya. Binalaan niya siya na lumayo, ngunit kumpiyansa siyang hiniling ni Emily na barilin. Nang biglang dumating si Christopher, mabilis na itinago ni Jacob ang baril. Gayunpaman, nakita ng maliit na batang lalaki ang baril at itinutok ito sa kanila. Ang maliit na batang lalaki ay nag-iisip na ito ay isang laruan, ngunit ito ay lumabas na ang baril ay hindi kargado. Inalis ni Ana ang baril, kay takot-takot na tinawag ang kanyang sarili na isang ina. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell, ngunit mabilis silang ikinulong ni Emily sa isang silid, at binalaan silang tumahimik. Sinampal pa niya si Jacob para magbigay ng punto. Pagkatapos ay bumaba ang babae, at nakakagulat na natagpuan ang regular na babysitter ni Thompson, si Maggie sa labas. Ang huli ay nag-check-in sa harap ng pintuan, dahil wala siyang narinig mula kay Ana, ang kanyang kaibigan. Bilang tugon, nagsinungaling si Emily na nagdusa si Ana ng pagkalason sa pagkain, dahil dito kailangan niyang palitan. Binili ni Maggie ang kwento at hiniling na makita ang mga bata bago umalis. Ang masamang babae sa una ay tumanggi, ngunit sa huli ay nagpapasalamat dahil ayaw niyang magdulot ng anumang hinala. Habang nakikita namin si Jacob na may sinusulat sa papel. Pagkatapos ay umakyat si Emily, at binalaan ang mga bata na huwag gumawa ng anumang marahas, kung hindi, papatayin niya si Maggie. Kasunod nito, lahat sila ay bumaba, at sinalubong si Maggie. Naramdaman ng huli na kakaiba ang tahimik ng mga bata, ngunit wala siyang sinasabi sa ngayon. Bago umalis ay niyakap siya ni Sally ng mahigpit, pero may inihulog pa talaga siyang note sa pitaka ng babae. At mukhang napansin ito ni Emily. Maya-maya, binasa ni Maggie ang note sa kanyang sasakyan, nang mangyari ito. Inatake siya ni Emily at nawala ng malay. Kinaladkad pa niya ang kawawang babae sa harap ng mga bata, at ikinulong siya sa isang silid. Sa sumunod na eksena, pinipilit niyang inumin ang mga bata sa juice na hinaluan ng gamot para matamba sila. Masasabi ni Jacob kung ano ang kanyang pinagkakaabalahan, at nagawang samuka mamaya, ngunit ang kanyang mga kapatid ay walang kakayahan. Samantala, tinawagan ni nanay si Emily para tingnan kung ayos na ang lahat. Ang huli ay nagsisinungaling na siya ay nag-aalaga ng mabuti sa mga bata, at na sila ay natutulog, at sinabi ng ina na sila ay babalik sa bahay sa loob ng 20 minuto. Napagtanto na wala na silang maraming oras, nagpasya si Emily na simulan ang kanyang plano. Sa una, pinutol niya ang kapangyarihan, na naglubog sa bahay sa ganap na kadiliman. Pagkatapos, hinawakan niya si Christopher, at dinala sa itaas. Pagkatapos ay nagpasya siya na gusto niyang patayin si Jacob, dahil nagiging istorbo ito sa kanyang mga plano, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto niya na nakatakas ang bata. Dahil dito, tinawagan niya ang kanyang asawa, na nagsasabing kailangan niya ng mas maraming oras. Samantala, pumunta si Jacob sa treehouse, kung saan naghihintay sa kanya ang kaibigan niyang si Hawa na may dalang mga paputok. Ipinaliwanag ni Jacob ang lahat tungkol sa masamang babysitter, at humiling ng tulong. Sa ibang lugar, sa wakas ay lumabas ang mga magulang sa restaurant, ngunit mukhang lasing na sila, at nagpasyang umuwi sakay ng taxi. Ang misteryosong lalaki, aka Emily's husband ay pinagmamasdan pa rin sila mula sa malayo. Pagbalik sa bahay, nagkamalay si Maggie, at ang una niyang ginawa ay ang pag-atake kay Emily para iligtas ang mga bata. Bagamat, lumaban siya ng mabuti, natalo siya at napatay. Habang papunta si Emily sa kusina para linisin ang kanyang mga sugat, pumasok si Jacob sa loob ng bahay, at dinala si Christopher. Pagkatapos ay itinago niya ito sa isang ligtas na lugar.
Sa kabilang banda, pauwi na sina mama at papa sakay ng taxi, nang bigla silang ma-aksident. Mabuti na lang at nakaligtas silang dalawa, at natama na pala sila ng iisang lalaki, na ilang oras nang nagmamasid sa kanila. Ang kanyang layunin ay upang bumili ng mas maraming oras para sa kanyang asawa upang makidnap niya si Christopher, ngunit ang lalaki ay namamatay. Pagbalik sa bahay, dahan-dahang pumasok si Jacob sa basement upang hanapin ang kanyang kapatid, ngunit nadatnan lamang niya ang walang buhay na katawan ni Maggie, na ikinawasak niya. Habang umiiyak, nagsalita si Emily mula sa itaas. Ibinunyag na siya ay kanyang kapatid na babae, itinapon din niya ang jacket ni Hawa, na may mga bahid ng dugo, at binalaan si Jacob na kung hindi niya dadalhin si Christopher sa kanya, sasaktan niya ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay binibigyan niya siya ng 5 minuto upang pumunta sa likod bahay, kung saan magaganap ang pangangalakal. Sa crash site, ipinaalam ng pulisya sa mga magulang na walang ID sa kanya ang namatay. At na siya ay nakasakay sa isang ninakaw na sasakyan. Ngunit sa sandaling maiuwi ng pulisya ang mga magulang, natuklasan ng mga pulis ang isang bangkay sa trunk ng kotse. Siya ay walang iba kundi ang tunay na Ana na dinukot sa simula ng pelikula. Siya ay binugbog at pinatay ng masasamang mag-asawa. Nang malaman ni nanay at tatay ang balitang ito, sa wakas ay napagtanto nila na ang yaya sa kanilang tahanan bilang isang impostor, at agad silang nagmamadaling umuwi upang iligtas ang kanilang mga anak sa bahay. Si Emily ay nasa likod bahay kasama si Sally, naghihintay na magpakita si Jacob, ngunit alam ng huli na malamang napapatayin niya sila. Kaya gamulong siya sa isang basurahan patungo sa kanya. Ito pala ay paputok ni Hawa, na sumusunog sa kanyang mukha. Habang siya ay bumagsak sa sahig sa paghihirap, mabilis na hinawakan ni Jacob ang kanyang kapatid, at dinala siya. Pagkatapos ay pumunta siya sa garahe, at pumasok sa loob ng Corvette ng kanyang ama. Matapos may karga ang kanyang mga kapatid at magsuot ng helmet, binuksan niya ang gate ng garahe, at nakitang naghihintay si Emily sa labas na may dalang baril. Hinihiling niya na huminto siya, ngunit isang hindi nabigla na si Jacob ang humakbang sa accelerator, at pinatakbo siya. Pagkatapos ay sumakay siya sa kalsada, at patuloy na nagmamaneho, hanggang sa wakas ay nakilala niya ang kanyang nag-aalalang mga magulang, at ang mga bata ay muling magkasama sa kanila. Magiliw na niyakap ng nanay at tatay ang kanilang mga anak, nangako na hindi na sila muling pababayaan. Habang pinalilibutan ng mga pulis ang pinangyarihan ng krimen, nalaman na buhay si Hawa, na nagtamo lamang ng pinsala sa kanyang ulo. Tulad ng para kay Emily, ipinakita siya na nakayuko palayo sa eksena, na nagpapahiwatig na siya ay nakatakas, o marahil ay nahuli ng mga awtoridad pagkatapos. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.